Hello guys! What's up? It's me again, Jay Kumanangan. And, hello guys! What's up? Jay Kumanangan here. And, Happy New Year pala sa inyo. This is my first ever vlog for 2025, no? Dahil ang daming mga ganap, medyo busy talaga yung December natin. Pero, kayod lang, di ba? Sipag lang guys. At ito, nagka-time na rin ulit para vlog at meron tayong mga mangilan-ngilan na kailangang pag-usapan at i-share sa inyo guys. Kung syempre kung interested kayo dito, just keep on watching, and sa mga di pa nang-subscribe, please do subscribe. Thank you very much sa mga patuloy pa rin sa mga suporta sa akin from the bottom of my heart. Thank you very much. 2024, maraming mga nangyari, maraming mga ganap, mga events. And 2025, let's go. Ayan, okay. So ito guys, no? Natin pag-uusapan ngayon, marami na kasi akong nababasa mga articles na parang 2023 kasi ng mga MMFF. It's all about MMFF, no? Yung last 2023, nina Marian, Rewind, no? Yung Malyari, napaka-successful. Pero ito guys, yung 2024 MMFF or 50th MMFF, bakit hindi siya naging successful or bakit ang baba ng sales ng 2024 MMFF? Which is 50th anniversary nila, 50th to, so very special. At yung mga bigating mga artista, mga material, mga kwento at mga pelikula, hindi kalibre talaga. Like, in my honest point of view guys, I've watched 8 films among 10. Di ko pa napanood talaga yung My Future in Topak dahil wala dito sa Pampanga. So, aside from that, talagang yung 8 na yun guys, walang tapon, napakaganda mga pelikula, at di kalibre talaga. Like, pang special talaga, pang 50th. Pero, ang tanong ko guys, pag-usapan natin kung bakit hindi siya parang it's not very successful in a way sa record box office na mga pelikula, no? Compare nung kina Marian at Ding Dong. So, meron kasi akong nabasang post sa page ni Goldwyn Reviews. Baka sa tingin nyo, mas mababa ang sales ng MMFF 2024 kumpara sa MMFF 2023. So, may mga nag-comment dito, guys. Ito, no? Coming from Angelo Jake Factor. Unang-una daw, economic conditions. So, it could limit people's willingness to spend on non-essential activities like movies. Ako guys, agree naman ako dito, no? Kasi, ang hirap talaga ng buhay. Sa totoo lang. Like, yung mga pelikula ngayon, 320, 305, nandun yung range ng mga pelikula na if you want to support MMFF, kailangan mo talaga magbayad. So, dun pa lang sa taas kasi ng sine, medyo talagang alanganin na. So, naintindihan ko rin yung mga ibang tao kung bakit pinipili na lang din nila na hintayin na lang sa mga streaming platforms. Kasi nga, syempre gusto ng mga tao kumbaga practical, like pagkain, 'di ba? Like toys sa mga bata. Yung mga ganon, yung material things na pwede nilang enjoyin sa araw ng Pasko. Pangalawa daw, ticket prices, which is nasabi ko na kanina, no, na ipasok ko na. Ticket prices were raised. This discourages potential viewers. 1 or 2 movies is or are enough. Hindi ko masyadong alam kung ano yung patakaran yung 2023, kung magkano yung mga pelikula, I forgot. Pero, still, pinapanood pa rin ito at sinuportahan ng mga tao. Kumbaga, talagang pila talaga. Like, every day, simula 25, pila talaga. Sa ticket prices kasi talaga, aminin natin, talagang napakamahal na talaga ng sine ngayon. Like, kailangan mo pa talagang mag-decide 1 or 2 times para talagang to make sure. Depende na lang kung magipag-date ka, syempre, yun yung gusto nyong gawing bonding. Pero kung family, parang alanganin na. Parang they just like to eat na lang outside para at least yung sikmura nila yung
maging satisfied, di ba? Movie platforms, sabi naman niya ni Angelo, no? Some Pips realizes that it will be shown on Netflix after a few weeks to months, just like last year. Ito guys, talagang napakalaking bagay ito or factor kung bakit hindi na nila papanoorin sa sinehan. Kasi nga sa mga streaming platforms, like napansin nila no, yung Rewind, yung Malyari, ilang months lang after December, parang naipalabas na agad sa Netflix. Yung Firefly naman sa Prime, sa Amazon Prime. Yung Malyari din, di ba? So parang, lalo na kung maingay siya, parang agad-agad bibilhin to ng Netflix para maipalabas sa streaming platforms or Amazon. So, malaking factor din talaga ito na iniisip ng mga tao, ng mga Pilipino na hintayin na lamang nila sa streaming platforms. So, major factor talaga siya. Tapos yung reviews, sabi naman ni Angelo, no, negative reviews or lack of strong recommendations could reduce interest watching these films. Ito guys, no, everyone can be a movie reviewer. Everyone can post anything about the movie. Everyone can post it on their social media platforms because it's free. It's our freedom to say whatever we want to say, di ba? Sa mga, katulad na naman ng pelikula, lalong-lalo na, yung mga movie reviews talaga is talaga nagdedepende rin yung mga ilang mga tao. Hindi ko naman nila lahat. Pero kapag kasi nabasa na silang mga negative, hindi na nila papanoorin. Ang movie review kasi, depende yan sa perspective ng tao. So kung yung nag-movie review or yung nag-post or anyone na nag-post na ay pangit to, ay hindi, talagang malaking hatak din. Yes, so sa totoo lang talagang mahirap din. For example, i-rate nila ganito, 2/5 or yung sasabihin talaga nila, sasabihin pangit yung pelikula, wag yun nang panoorin. Talagang it could, affect the minds of the people na wag na lang itong panoorin. Ayun. So, actually, May 5 pa siya, cancel culture due to some issues. Cancel culture, meaning to say, for example, sa movie ni Vice, so nagka-issue si Maton, sina Maurice and Anthony, no? So, nagka-apekto yun dahil hindi sila nakapag-promote and yung issue nila, personal issues nila, nagka-affect para hindi na rin panoorin ng ibang mga fans or ibang mga tao dahil nga sa behavior nila dahil sa issue. So, parang yun, one example din yun na baka hindi rin nila papanoorin dahil affected sila dun sa issue, personal issues nila. Actually, nakikita ko talaga cost of tickets, digital streaming era, ayun, di ba? Yun yung mga nababasa ko dun sa post. So, parang agree naman talaga ako dun sa mga nabasa ko at sa mga nagsasabi sa mga netizens tungkol sa bakit mababa yung sales. Ito isa-isahin natin. Yung And the Breadwinner Is ni Meme Vice, Star Cinema. Kung mapapansin ninyo, sa Star Cinema page, check natin never silang naglagay ng gross sales ng pelikula nila. Pero yung Rewind ni Marian at Ding Dong, lagi meron. Alam mo yon? Parang doon nagiging maingay yung pelikula and successful yung pelikula kapag mataas sa box office. Sabi nila, parang nasa 220 plus million pa lang ang kinita ng And the Breadwinner Is. Kaya kung papansin niyo, kung nanonood kayong It's Showtime, araw-araw talagang pinopromote ni Meme Vice ang pelikula niya dahil parang medyo anong nangyari, 'di ba? Parang bakit ang baba ng sales ng And the Breadwinner Is, which is supposed to be it's Meme Vice comeback film, 'di ba? At saka bago ito. So, ako rin, personal experience ko, parang nung birthday ko, December 28, pinanood ko yung And the Breadwinner Is dun sa isang mall sa Pampanga. Apparently, 10, 12, parang
10 to 15 people lang kami doon sa sinihan na yon. Kasi parang ano siya parang bagong sinihan. So, doon pa lang sa 28 parang third day pa lang ng MMFF. Ganun na lang yung pila doon. Sa Pampanga to guys hindi ko inaano sa Manila. Alam ko talagang super bongga yung Manila Yung parang, bakit dati talagang punuan tsaka pilahan talaga. So yun, medyo na ano ako doon. Which is may Vice film yan Green Bones naman, pinanood ko siya ng December 25. Wala din akong nakikitang post ng Jimmy Pictures kung magkano ng kinita. Pero, meron akong nakikita na parang 100 million na daw ang mark ng Green Bones. Pero walang official Walang official. Like, I don't know kung ano yung ang tawag dito, kung ano yung problem. Dahil kung promotion lang talaga, super bongga yung mga promotions, nagtutour pa sila, di ba? Si Meme Vice, si Naruru, and of course, halos lahat din ng mga pelikula dito sa MMFF 50. Puno naman ng 25, no? Hindi nga lang siya like sold out. Pero parang yung sa harap lang, kasi nga, di ba, yung pag nasa harap, talagang di mo na may enjoy yung pelikula pag nasa harap ka. Pero yung parang B, C, D, E, F, G, ganon. SM Talabastagan ako nanood. Puno naman siya, pero hindi siya sold out. Uninvited din, yes. Hindi rin siya masyadong punuan sa amin dito sa Pampanga. I don't know why talaga, no? Kasi, hindi ko talaga feel yung talagang mahabang pila. Alam mo yon, parang anong nangyari? Parang hindi ko alam kung bakit naging ganon yung resulta ng mga tao, which is pinagandaan nito ng MMFF. Lahat ng mga dekalibring artista, prime artist, magmula kay Miss Vilma Santos, Julian Santos, Dennis Trillo, Julia. Lahat talaga guys. Like parang may mga napatunayan na itong mga artistang to. And all their entries, talagang Hazel Santos, Isang Himala, di ba? So, doon pa lang doon sa Isang Himala talagang nag-strive na sila, nahihirapan na talaga sila sa sinehan. Yun. So, wala pa akong nakikitang official kung magkano ng kinita. Pero number 1 talaga daw ang And the Breadwinner Is. Tapos, kasunod daw dyan, Green Bones, tapos Uninvited, Espantajo. So, yung 4 na yan, yun yung mga talagang super naglalaban-laban para sa box office film dito sa MMFF. Ayun, talagang alam nyo guys, talagang malaking factor talaga sa Philippine cinema is yung streaming platforms talaga, digital era. Like, yes, kasi guys, no, kung mapapansin ninyo, yung mga tao nanood naman ng Wicked, yung ibang tao nanonood naman ng yung Barbie, yung mga American films, foreign films, kasi inaabangan pa rin talaga nila. Like Marvel, ganito, ganyan. Pero, at some point, kapag Pinoy na, nag-aalanganin sila. Pero na lang, kung malakas yung love team, just like yung Unhappy for You, at saka yung Hello Love Again, talagang yun, it's because of the fandom. It's because of the marami talagang fans yung love team na yon, 'di ba? Sina Catherine and Alden, talagang marami talaga silang mga supporters. So yun yung talagang nakahatak din somehow sa pelikula. And of course, the material as well. Miss Cathy Garcia, talagang magaling talaga siya. Unhappy for You, because of the hype and because of the reviews, lahat talagang ang ingay ng pelikula, kaya tumabo talaga siya sa takilya. Ayun, so, I feel sad sa nangyari sa MMFF kasi pinagandaan talaga ito. Kaso, hindi maganda yung naging reception ng tao kasi hindi talaga full-blown yung support ng mga tao. Lalong-lalo na, syempre, ang hirap talaga ng buhay.
hindi talaga natin ito mapipilit sa mga tao. Lalong-lalo na kapag mas pinipili nila yung pagkain and toys sa mga bata compare sa panonood ng sine. So, hopefully, sa 2025, gumanda yung sales, gumanda yung performance ng mga box office films at yung films ng mga Filipino films maging box office, maging successful dahil marami na rin mga anticipated na mga much awaited din na mga pelikula this 2025. Kaya naman maraming salamat sa mga nagsusupport pa rin sa Pinoy films and continuing watching sa mga sinihan dahil extended hanggang 14, no? Yan. So, The Kingdom, yan, napakaganda ng The Kingdom. Ibang klaseng Vic Soto. Yung tandem nila ni Piolo, iba. Like, ibang mundo. Parang nanonood ka ng ibang, parang ibang dimension ng Pilipinas. Alam mo yun, parang ang ganda. Parang, di ba? Parang historical drama talaga siya, family. Hold Me Close, napakaganda rin ng yung gano'n, no? Parang, di ba? Yun. So, mararamdaman ni Julia kung mabait yung tao o hindi, di ba? Ang ganda rin ng Japan. Isang Himala, napakaganda, palakpakan talaga, performances nila, Asa Santos, Kaki, Miss Between, di ba? What else? Siyempre kay Meme Vice, napakagaling din ni Meme Vice doon. Sa And the Breadwinner Is, napakaganda ng pagkakadirect ni Direk Jun Lana and yung mga linyahan, sapul na sapul, very relatable. Green Bones, may iyak ka talaga, like literal ka talaga magbabaon ng tissue at mugto ang iyong mga mata kapag mapapanood yung Green Bones. Ibang Dennis Trillo. That's why they won Best Supporting Actor, Best Actor, and Best Picture. Ayun. What else? Uninvited, talagang kung gusto nyong malalang real talk, malalang pamilya na hindi mo akalain na may ganung mga pamilya, may mga ganung tao. Parang out of the box talaga siyang kwento na pwedeng parang hindi mo akalain na magagawa yun ni Miss Vilma, ni Nadine, ni Aga, yun. Yung tatlong yan, riot talaga sa pelikulang ito. Ayun. What else? Ano ba yung nakalimutan ko? Yun. So, grabe din talaga. So, supportan namin ng MMFF. So, Espantajo, ang galing ni Juday doon, ang galing din ni Lorna, Miss Lorna, no? And Miss Chanda, talagang agaw eksena yung mga eksena nila. So there you have it, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. And yes, supportahan natin yung pelikulang Pilipino until this year. Thank you.